Natawa na lang siya sa inakto ni Juan Miguel nang ayain siya nito. Sumunod na rin siya, total ay kumakalam na rin ang sikmura niya. With Juan Miguel hands, Claire thinks she's safe and her child. Nang makarating sila sa dining area, agad silang kumain ng sabay. Nagkwentuhan ng kung ano-anong bagay. And they are laughing. Napagkwentuhan din nila ang issue ng mga magulang nila. Pero hindi yun naging dahilan para magalit sila sa isa't isa. Dahil hindi naman sila kasama roon. Kung ano sila ngayon, mananatili yun hanggat maayos ang lahat. Ngayon lang napagtanto ni Claire na sobrang sarap kasama ni Juan Miguel, Hispani. Sa totoo lang, nakalimutan na niya ang problema niya. Hindi niya naisip na anumang oras may gagawin ng aksyon sina Bernard at ang dad niya. Sir, hindi na namin po sila nahabol. Sir Bernard, gumawa sila ng paraan para hindi namin sila mahabol. Bumaba sila sa kotse, sumakay sa isang motor at pinasabog ang sasakyan nila. So, anong gusto mong gawin ko? Ngumiti dahil sa kapalpakan nyo ha? Kung hindi kayo mabagal kumilos di sana nakuha nyo si Claire. Tatanga-tanga kasi kayo Umalas kayo sa harapan ko. Baka pa magdilim ang paningin ko. Baka mapatay ko pa kayong lahat. Nakatiim na asik ni Bernard sa mga lalaking nasa harapan niya. Halos manlisik na ang mga mata niya sa mga ito. Tumangulang sila at umalis na. Damn, singhal niya dahil sa gigil. Hindi siya makapaniwala na makakatakas agad si Claire ng ganun-ganun na lamang. Hindi talaga siya maaring magkamali dahil si Juan Miguel talaga yun. Nang abangan niya mga ito sa gate, hindi sila nagpakita dahil totoo pala ay sa isang gate ito dumaan. Gusto niyang magwala sa galit dahil pakiramdam niya ay naisahan siya ng gagong yun. Hindi karapat-dapat na mapasakamay nito si Claire dahil pag-aari niya lang ang dalaga. Kung mabilis nitong naitakas si Claire, mabilis niya ring makukuha ito kay Juan Miguel. Ipagpapatuloy pa nila ang kasal nila ni Claire. Ayaw niyang mapunta ang pinaghirapan niya sa wala. Nakuha mo si Claire? Naibaling niya ang tingin sa pinanggalingan ng boses. It's Claire's father who's holding a shotgun. Hindi po. Sa ibang daan sila dumaan Don't worry. I'll do everything makuha lang si Claire kay Juan Miguel. Fuck this! Nanggagalaitin itong sigaw at itinutok sa taas ang baril sa kawalang ano-ano'y pinaputok yun. Kung alam ko lang na makakatakas ng gano'n na lang si Claire, mas mabuting kinadina ko na lamang siya. Naisahan tayo, Bernard. Anong gagawin mo? Tatanga ka na lang ba riyan? Hindi mo hanapin ang anak ko? Kung alam ko lang kung nasaan sila, pinuntahan ko na sila kanina pa. Pumunta ako sa CCTV house. Hindi nahagip ang paglabas ng dalawa. Maybe tomorrow I will find Claire. Do it. Huwag mong sabihin. Bakit ba hindi mo binabantayan ang anak ko? Bakit ba palaging wala ka? Hindi natin alam. Kausap na pala ng babaeng yun, ang lalaking yun. So, it's my fault now? Kasalanan ko ba kung bakit nakatakas si Claire? Look, I have a business at hindi naman araw-araw nandito ako. Diba? Hindi napigilan ni Bernard na pagtaasan ng boses ang ama ng mahal niya. Nanlaki ang mga mata nito. Kalaunan ay tinutok ang baril sa kanya. Sinasagot mo na ba ako, Bernard? Napayo ko siya. I'm sorry po, nabigla lang ako. Umalis ka sa pamamahay ko at bumalik ka na lang kapag nasa kamay mo ng anak ko. Get out, Bernard. Get out. Sigaw nito. Tumango lang siya at walang paalam na tumalikod. Peste, kasalanan niya pala kung bakit nakatakas si Claire. Wala nga siyang kaalam-alam na nakatakas na pala ito at saka sila ang malapit dito. Sila dapat ang managot. Parang nag-iba na tuloy ang tingin ni Bernard dito. Parang mas mabuting ituloy niya ang pagsira sa negosyo nito. Pero hahanapin niya pa rin si Claire. Hahanapin niya ang dalaga para ituloy ang naudot nitong kasal. Nang makasakay si Bernard sa sasakyan, kinuha niya ang cellphone at tinawagan doon ang numero ng daddy niya. Ilang segundo pa lang ang lumipas, sinagot na nito agad ang tawag. I need your help, Dad. Help? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na wag mo akong tatawagin kapag hingi ka ng tulong? Do it by your own. Wag mo akong idamay. That's your problem and not mine. I've been calling you for a week, Dad, but you didn't even answer me. Nasa kapahamakan po si Mami na hindi mo nga siya dinadalaw nitong nakaraan. Gusto ko lang sabihin sa'yo, Dad, nawala si Mami sa tabi ko. She was kidnapped and I need to destroy Franco Cabrera. Dad, please help me.
I need to destroy Franco Cabrera Company para maibalik lang siya sa akin. Please help me, Dad. Parang awa mo na. Asawa ka ni Mami. Hindi ka ba naaawa sa kanya, ha? You're supposed to help me as her husband and assure sa... Hindi kita anak, he shouted in the line. Bernard's eyes widened. What did you say? Hindi mo ako anak? Oo, hindi kita anak. It means I'm just your stepfather. That's the reason why I commanded you before to kill your mother because she got pregnant. It made me mad. That's why I wanted her to live in this world. You don't know what pain she left me. Hindi kita itinuring na anak, Bernard. At simula nang mabuntis ang malandi mong ina, hindi ko na siya itinuring bilang asawa. Kaya wag na wag kang tatawag sa akin para humingi ng tulong. After that, he ended the line. Hindi makapaniwalang ipinatong ni Bernard ang cellphone sa dashboard. He's living in this world for 28 years at ngayon lang niya nalaman na hindi niya pala ama ang gagong yun. Kung hindi ito ang ama niya, sino ang ama niya? Parang hindi matatahimik si Bernard dahil sa nalamang yun. Gusto niyang hanapin ang mami niya at alamin kung sino ang totoo niyang ama. Shit, matagal na pala siyang napapahiya. Mali pala siyang tinatawag niyang daddy ang hayop na yun. Gusto niya nang malaman kung sino ang ama niya. Ngunit paano kung wala rito ang mami niya? Malalaman lang niyang lahat kapag nakausap na niya ang mami niya. Nakangiting iminulat ni Claire ang mga mata na magising ang diwa niya. Maayos siyang nakatulog, kaya masaya siyang nagising. Kinusot niya ang mga mata at humihikab na umupo sa kinahihigaan. At dahil sila ni Juan Miguel, magkatabi na sila sa isang kama. They just sleep together. Nothing intimacy happened. She remembered what happened last night bago sila natulog. Nagkwentuhan pa sila ng kung ano-ano mga bagay at isa na ron ay kung ano ang magiging gender ng anak nila. Komportable na si Claire kay Juan Miguel. Parang isang pitik lang ang nangyari. Noon, galit siya kay Juan Miguel pero ngayon, hindi na. Napailing siya, saka bumaba sa kama. Nasaan na kaya si Juan Miguel? Wala ito sa tabi niya nang magising siya. Bago siya lumabas sa kwarto, nagtungo muna siya sa banyo para maghilamos at mag-toothbrush. Nang matapos, pinatuyo niya ang mukha at tuluyan ang lumabas ng kwarto habang pinupuyod ang nakalaylay na buhok. Juan Miguel, where are you? He shouted and looked. Juan Miguel, bababa na sana siya nang may marinig siyang tugtog. Sigurado siyang malapit lang yun sa kanya, kaya pinakinggan niya ng maigi ang tugtog at namataan na lang niya ang sarili na naglalakad patungo sa isang pinto. Habang palapit ng palapit, lalong lumakas ang tugtog. Confirmed, dito nang gagaling ang tunog. She took a deep sigh before she paused the door. Mula sa loob, bumungad si Juan Miguel habang nagbubuhat ng barbell. Gym pala ito dahil maraming equipment na pwedeng gamitin pang workout. Pumasok na siya sa loob at pinanood ang ginagawa ni Juan Miguel. Nang makita siya nito, nagulat ito ng bahagya pero nagpatuloy. Masasabi ni Claire na sobrang muskulado ang katawan ni Juan Miguel. The way he lifted the barbell, lalong lumalabas ang muscle nito and she finds it sexy. Kung siya ang tatanungin, she already contented with Juan Miguel's body. Nakaka-attract ang pawisan nitong katawan. Ngayon lang nagpantasya si Claire sa isang lalaki. He's also shirtless. Damn. Maya-maya pa hinihingal ay binaba ni Juan Miguel ang barbell at nangingiti siyang nilapitan. Good morning, Mariana, he said softly. She smiled and took the towel beside her. Good morning din. Ito, punasan mo yung ulo at mukha mo. Nang abutin niya ang towel, kinuha naman iyon agad ni Juan Miguel at mabilis na pinunasan ang ulo. Nang matapos, inilagay nito ang towel sa balikat at nakangiti siyang tiningnan. How's your sleep? Maayos naman, sagot niya. Saka umupo sa upuang nasa likod niya. Ikaw, kumusta ang tulog mo? You didn't inform me na nag-workout ka pala. Nangingiti niya saad. Ayos lang din naman. And what, Mirena? Itong katawan na to, hindi ba obvious na nag-workout ako? Then, he even tapped his stomach. Kung nasaan ang mga pumuputok nitong pandesal. Ito pa, at ipinapakita pa nito ang magkabilang biceps sa kanya. Napailing na lang si Claire sa inakto nito. You're sexy, she commented. Really? Then, you're sexy too. Nangunot ang noo niya at nakanguso itong tiningnan.
So, it means I'm not sexy, ganun ba? Juan Miguel knelt in front of her. He took her hands and slightly massaged them. No, Marina, matagal ka ng sexy, okay? Don't make a big deal with it. At kahit hindi ka naman sexy, mamahalin pa rin kita. I don't care if you're skinny like a broom and fat like a pig. Kaaganyang hinampas ang dibdib nito. Nang aasar ka ba, Juan Miguel? Of course, yeah, no. She rolled her eyes in annoyance. Bahala ka na nga sa buhay mo. Mind your own business. Balik ko, Juan Miguel. Nagtatampo siyang tumayo at tumalikod na. Pero nakakaisang hakbang pa lang siya nang hawakan ni Juan Miguel ang kamay niya at hinapit siya dahilan para magdikit ang mga labi nila. Nanlaki ang mga mata niya dahil sa inakto nito. Animoy na paso siya ng mga oras na yon. Naging mapusok ang paghalikan nilang dalawa hanggang sa binuhat na siya ni Juan Miguel at ipinagpatuloy ang paghalikan nila. Nadala na si Claire sa ginagawa nito. While kissing passionately, she felt Juan Miguel's hands massaging her butt. Napapahalinghing siya sa gitna ng paghahalikan nilang dalawa. Pero maya-maya ay si Juan Miguel na mismo ang humiwalay. A sly grin appeared on Juan Miguel's face. Did you like it, Marina? He asked, then bite her lower lip and look at her seductively. Medyo, nangingisi niyang sagot. Medyo, do you want me to do that again para magustuhan mo? Okay, hindi na niya naituloy ang pagsasalita nang sunggaban na naman siya ni Juan Miguel. Hinayaan na ni Claire ang binata. Nadala na siya sa ginagawa nito hanggang sa namataan na lang niya na nasa kwarto na sila. Marahan siyang ibinaba ni Juan Miguel sa kama at kinababawan. Nagpatuloy ang paghalikan nilang dalawa hanggang sa sapuin ni Juan Miguel ang naglalakihan niyang dibdib at masoyo yung hinimas. Impit na ungol sa gitna ng paghalikan nilang dalawa, pero kalaunan ay mabilis niyang itinulak si Juan Miguel. What, Marina? I think hindi natin pwedeng gawin. I'm pregnant, remember? Juan Miguel blew and lay down next to her. Bumaling ito sa kanya. Akala ko makakain ka na ulit kita, hindi pa. Juan Miguel, your mouth. Why? Totoo naman yun diba? Makakain is the right term. She shackled. So you're telling me na zombie ka? Oo, pero sa'yo lang. Natulala si Claire kalaunan ay natawa na sa tinura ni Juan Miguel. He's trying to be funny, but the truth is, he's not really funny. Pero naaawa siya kay Juan Miguel, kaya may plano siya. Umalis siya sa kinahihigaan at lumuhod sa gitnang bahagi ni Juan Miguel. Pwede niyang gawin dito ang nabasa niya noon. She will give him a pilatio. What are you doing, Marina? He asked confusingly. Nginisian niya ito at tiningnan ang gitnang bahagi nito. Napalunok siya. Nang makitang bakat na iyon, she looked at him and smirked. Without any hesitation, she touched Juan Miguel's dick and massaged it slowly. At mula sa mukha nito, bumukas ang gulat dahil sa hindi kapanipaniwalang ginawa niya. Kalaunan ay sunod-sunod na umuungol ang loko-loko. Oh, Pastor, Marina, nababaliw na ungol ni Juan Miguel habang walang tigil ang dalaga sa pagkain ng nag-umigting niyang karkada. Halos tumirik ang mga mata ni Juan Miguel habang ginagawa yun ng kanyang nobya. It feels like he was in heaven right now. He could feel her hot mouth roaming around his dick. Sunod-sunod na ungol ang kumuwala sa lalamunan niya nang pati ang dalawang umbok niya sa baba ay dinamay nito. Claire massaged his testicle. Tiningnan niya ang nobya at animoy eksperte nitong kinakain ang karkada niya. She's beautiful while doing that. Unforgettable, Filatio. Si Claire lang pala ang makakagawa ng ganito sa kanya. That's right, Marina. Eat me more. Eat my fucking whole dick. Oh, fuck yeah, that's right. Kung titingnan, parang ang galing-galing ni Claire dito. It seems like she's teasing him dahil hindi siya nito pinatapos sa pagsasalita niya. Imbis sinagad pa nito ang ari niya sa lalamunan. Halos mabaliw na si Juan Miguel habang ginagawa yun ni Claire. Mas lalong bumilis ang paggalaw ng bibig nito na naging dahilan para lalong umingay sa apat na sulok ng kwartong kinalalagyan nila. Kalaunan ay naramdaman niya na malapit na siyang labasan. Hinawakan niyang tuktok ng ulo ng nobya at tinulungan itong gumalaw. I'm almost there.
I'm almost there, Mirina. Make me come, please. She smirked and continued. She moved a little bit more faster habang lumilipas ang segundo. Unti-unti nang naramdaman ni Juan Miguel na malapit na siyang labasan. Sunod-sunod na nagpakawala ng nakakalokong ungol sa lalamunan niya. Hanggang sa sinagad ni Claire ang kargada sa lalamunan niya. Napahiyaw siya, kalaunan ay nilabasan. Nasa loob pa rin ng dalagang ari niya habang animoy ilog na sunod-sunod ang pagragasa ng mainit na katas. Maya-maya pa iniluwa ni Claire ang ari at maraming katas. She gaggled. Nakakasuka, Juan Miguel. Umalis ito sa kama sakat nagtungo sa banyo. Natawa na lang siya sa kasumunod dito. He kissed her head and went in the shower area to clean himself. Nang matuyo siya ay lumabas ng banyo. Nakita niya si Claire na umiinom ng soda. You're an expert, ha? He said, then approached her. Saan mo yun natutunan, Mirena? Nakangisi niyang tanong sa kainalis ang mangilan-ngilan nitong buhok sa mukha. I'm not an expert. I just read an article on how to give your man an unforgettable Pilates. Hindi ka panipaniwala na nagbabasa ka ng ganong bagay. He laughed. Are you alright? Nasusuka ka pa ba? You want my kiss? Sunod-sunod niyang tanong dito. Claire rolled her eyes. Paano ako magiging ayos eh? Sa bibig ko nilabas mo, Juan Miguel. Kung susubukan ko kaya sa'yo, baka malalaman mo kung bakit hindi ako ayos. I hate the taste of your cum. And even I hate it smell. Parang nandidiring saad niya kay Juan Miguel. Kung alam lang niyang ipuputok nito sa bibig niya, edi sana iniluwanan niya agad ang ari nito. It's hard to tell the feeling, pero sinabi ni Claire sa sarili na hindi na niya ulit yun o ulitin. Never, once is okay. Wala nang susunod, but in fairness, kakaiba talaga ang ari ni Juan Miguel. It's really big. At napagkasya niya yun sa maliit niyang bibig. Huwag sanang mamaga ang bibig niya dahil kapag nangyari, si Juan Miguel agad ang sisisihin niya. Mirena, ganun talaga ang sperm. Call it smelly and taste is bad. But you know, it's norm. She cut him off. I know. And if you want me to experience your feeling right now, then lie down. Pinandilatan niya ng mga mata si Juan Miguel. Ayaw ko nga, baka mamaya mapunta pa sa ano. You know that? No, Mirena, trust me. Gutom na ako. Pwede bang kumain na lang tayo? Natatawang umiling si Juan Miguel. Sigurado ka ba? Hindi ka pa ba nabusog sa ginawa natin? Sinamaan niya ng tingin ang binata. Wala naman tayong kinain, kaya paano ako mabubusog? At isa pa, nakakapagod yun, no? Please na. Kumain na tayo, ipagluto mo ako ng pancake at parang bata siyang tumingin dito. Fine, magbibihis lang ako. Napangiti si Claire sa kanaglakad ng palabas ng kwarto. Habang naglalakad, lumilinga-linga siya. Maganda talaga ang bahay ni Juan Miguel. Kakaunti lang ang mga display, elegant ba simple. Sa may pader, may nakita siyang isang picture frame. Nandoon ang 3 tao. Si Juan Miguel na sa tingin niya ay teenager pa. Kasama niya roon ang Kuya Sandro nito at isang babae. She's so beautiful. Pinagigitnaan ng dalawa ang babae. She's our mom. Natigilan na lang siya nang marinig yun. Nang lingunin niya, nakita niya si Juan Miguel na bis na. She's beautiful, ha? Sinabi mo pa, tumabi sa kanya si Juan Miguel. Sa kanilang dalawa ni Daddy, siya ang mas close ko. I love my mom at palagi niya akong pinoprotektahan noon kay Daddy. Natigilan bigla si Claire nang may na-realize. Sa pagkakaalam niya, nakita at nakausap na niya ang mami ni Juan Miguel nitong nakaraan. Maybe marami lang siyang iniisip kaya hindi niya namalayan na kilala na niya pala ang nasa picture. Pero in fairness, malaki ang pinagbago nito. Until now, maganda pa rin. At sina Juan Miguel at Sandro, mas gwapo pa pala ang mga ito nung bata. Pero ngayon, gwapo pa rin naman sila. I see, your mom is such a good mother. Pero yung dad mo, ayaw ko na lang umimik, Juan Miguel. Mas mabuti pa, let's go in the kitchen. Tumango na lang siya, hinayaan niyang hawakan ni Juan Miguel ang kamay niya at inakay siya pababa sa hagdan. Nang makarating sa unang palapag, dinako na nila ang kinaroroonan ng kusina. Doon ay nagtulong silang gumawa ng pancake. Akala ni Claire ay ito ang gagawa. Yung pala, hindi ito maalam gumawa ng batter. Natatawa na lang si Claire nang masandaling yun. Habang abala sa pagluluto, sabay silang napatingin sa kinaroroonan ng pinto nang may mag-doorbell. Dito ka lang, Mirena. Harapin ko lang yung
Bahagya siyang kinakabahan. Mag-iingat ka. Hinalikan nito ang tuktok ng ulo niya, saka umalis na ng kusina. Sunod-sunod na napailing si Claire at nagpatuloy na sa pagluluto. Nang matapos magluto, nag-ayos na siya. Nagtimpla siya ng 2 kape. Habang abala, pumasok si Juan Miguel sa kusina kasama ang kapatid nito na si Sandro. Nagulat pa siya na makita niya ito. "What are you doing here?" Tanong ni Juan Miguel sa kapatid na may bakas ng pagtataka. Sandro looked at her for a second before he faced Juan Miguel. "Hinahanap ka na ni Mami," ani Sandro na sa kapatid. "Bakit daw? What happened to her?" "She needs you right now, Juan Miguel. Ilang araw ka na niyang hinihintay, pero hindi ka naman daw pumupunta ron. She needs your help." "My help? Can you just straight to the point, Kuya Sandro? I'm confused." Nakita ni Claire ang malalim na paghinga ni Sandro. Sinasaktan daw siya ni Dad. Mahina nitong saad pero sapat na para marinig niya yun. Nang balingan ni Claire ang nobyo, nakita niya ang gulat sa mukha nito. She wants to approach him pero natakot siya dahil baka masaktan siya nito. "What did you say?" Sinasaktan ni Dad si Ma'am. Hindi makapaniwalang tanong ni Juan Miguel sa kapatid. Sandro nodded. "Simula nang mag-away kayo ni Dad, sinabi sa akin ni Ma'am na naging violent na raw ito. Araw-araw sinasaktan ni Dad si Ma'am. Ma'am called me earlier at yun nga, sinabi niya sa akin ang lahat. Ayaw na niyang pakisamahan si Dad. Gusto niyang sumama sa atin, kahit isa sa atin. Sinabi ko na sa'yo na siya sumama. Kasi lilipad ako bukas sa Amerika para sa importanteng operasyon, Juan Miguel. Help our mother, please. Kunin mo na muna siya lahat sa lalong madaling panahon." Ginagalit talaga ako ng matandang yun. Hindi ko hayaan na patuloy niyang saktan si Ma'am. "Kuya, please, dito ka na muna sa pansamantala." Binalingan siya ni Juan Miguel. "Bantayan mo muna si Claire. Kukuhanin ko muna si Mama at babalik akong kasama ko na siya." "I will, Juan Miguel. Mag-iingat ka." Nang tapikin ni Sandro ang balikat ng kapatid, tumalikod na si Juan Miguel at umalis. Napakibit ng balalang ng balikat si Claire sa katahimik na umupo sa upuan. Gusto niyang sumama rito pero natatakot siya dahil baka makita siya ni na Bernard. Dapat nandito lang siya sa loob, nagtatago. Naawa si Claire sa mami ni na Juan Miguel. Hindi niya inakala nasasaktan ng daddy nila ang asawa nito. Swertin siya dahil hindi ganun ang mami at daddy niya. Magkasama pa nga ang mga ito sa paghahanap sa kanya. May biglang naalala si Claire. Naalala niya nitong nakaraan. Nakausap niya ang mami ni Juan Miguel. Ang bait nun. Nahulog na agad ang loob niya sa ginang. Pati roon nag-alala siya dahil nabanggit nito na hindi mabuti ang kalagayan nilang mag-asawa. Sana naman ay maalagaan ni Juan Miguel ng maayos ang ina dahil napakabait nito. Official? Parang naglahong bula ang mga iniisip ni Claire nang marinig yun. Binalingan niya si Sandro na papalapit sa kanya. Kalaunan ay umupo ito sa tabi niya. Medyo nahiya siya rito sa totoo lang. "Ano pong ibig mong sabihin?" Nagtataka niyang tanong. Don't po me, Claire. Para namang ang layo ng edad mo sa akin. Ilang taong ka na ba?" Pinagsalikop niya ang mga kamay niya. 26, I'm 30. "So, kayo na ba ni Juan Miguel?" "Yes, kami na." "That's good to know. Even though magkaaway ang mga magulang natin, nagawa niyo pa rin magmahalan. Pero teka, sa pagkakaalam ko, ikakasal ka na. Paano naging kayo ni Juan Miguel?" "Hindi natuloy ang kasal. Nahimatay ako at napag-alaman na buntis ako kay Juan Miguel. Naging kami kasi. Sinagot ko na siya. May karapatan siya sa anak namin dahil siya ang ama." "Gets ko na. Payag naman ba ang magulang mo rito?" Umiling siya. "Hindi they are against us. Sa totoo nga niyan, tumakas lang ako kasama si Juan Miguel. Hindi nila alam kung nasaan ako ngayon." "Hindi nila alam? Baka pagmulan ito ng gulo. But don't worry. If you need my help, don't hesitate to call me o to approach me, ha?" Sige, labas muna ako." Initian lang ito ni Claire sa katuluyan ng lumabas ng kusina. Nasapo ni Claire ang dibdib dahil sa kaba. Hiyang-hiya talaga siya sa hindi niya malamang dahilan, pero kalaunan ay kumain na rin siya. Sayang, hindi niya makakasabay si Juan Miguel. Gusto niya sanang hintayin pero alam niyang magtatagal pa ito dahil hindi biro ang gagawin nito. Bago nito makuha ang mami niya o ang mami nito, kailangan pa nitong makipagtalo sa ama. Sa una pa lang talaga, hindi na niya nagugustuhan ang ugali ng ama ni Juan Miguel. Para kay Claire, deserve nitong mag-isa. Sinasaktan nito ang asawa. That's abuse.